Alam mo ba ng isang simpleng laro na milyon ang naglalaro araw-araw ay maaring may mas malalim na implikasyon? Hindi lang sa isip, kundi pati sa kaluluwa. Ang Mobile Legend ay isang larong puno ng aksyon, strategy at kasiyahan. Pero ang tanong, ligtas ba ito para sa isang tunay na Katoliko? May ilang Catholic exorcist na nagbabala ng ilang uri ng entertainment, lalo na ang may temang karahasan, kapangyarihan at occult elements, ay maaaring magbukas ng pintuan sa masamang impluensya. Hindi ito isang simpleng usapin na gaya ng laro lang yan. Ito ay isang usapin ng espiritual na kalagayan. Bilang mga Katoliko, tinatawag tayo hindi lang para umiwas sa kasalanan, kundi pati sa mga bagay na maaring maglapit sa atin dito. Kaya sa episode na ito, suriin natin ano ang nilalaman ng Mobile Legend. May katotohanan ba ang babala ng ilang mga exorcist patungkol sa larong ito? At higit sa lahat, ano ang tamang paninindigan ng isang Katoliko? Ito ba ay isang simpleng libangan o isang bagay na dapat nating pag-usapan ng mabuti? Alamin natin dito lamang sa ating programa, Punto por Punto. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Yes, bro. Tatlo pong katanungan, tama po ba, brother? Una po, ano po ba ang paglalaro ng Mobile Legends? Masama po ba ito or mabuti? Ang tanong, Mobile Legend, yung ang daming na-addict sa ML, yung in-short ML. Yes, Brother Tata, yung lahat na naglalaro niyan, nagiging palamura. Okay, masama yun, brother, dahil mayroong nang naulol na yung ano dyan, dahil hindi na walang kain-kain, walang tulog-tulog, at saka siya mismo hindi na kilala sa sarili niya. Parang na ano na praning. So masama yun, brother. Hindi yung makatutulong sa sarili. Yun lang short. Then, brother Jando, konting comment lang na tawa lang po ako sa katalakayan mo. Talakayan naman yung dating yun na hindi naman yung tanong dahil nag-argue siya sa'yo. Hindi naman yung pangalan, proper name yung Diyos, yung God. Yes. Title man yun. Bakit i-pursige ng pangalan? Hindi naman yung pangalan. Ang pangalan, proper name is Yahweh. So, balik pa rin siya. Yun lang, brother. Ang sagot ko sa iyo yung patungkol sa Mobile Legend, Okay hindi po. ka makatutulong sa sarili, brother. Ang dami nang napapraning dyan. Ang pangalawa ko pong tanong, ano po ang kahalagahan ng kasal sa magkasintahan bilang isang Roman Catholic? So, mahalaga, brother, dahil kung tingnan natin Deuteronomy chapter 23 verse 2, yung mga anak ng mga hindi kasal ay, ano ba yung sa ano, brother, niyan do? Yung, ah, tong, kalimutan yung Tagalog sa tunglo, brother, niyan do? Sumpa. Sumpa, sumpa pala. Sumpa ang anak ng hindi kasal. So, yung kasal sa civil o mayor ay illegal lang yun, but sa bata ng Diyos ay immoral. Dahil yung, kung basahin, pakibasan lang Mateo 19:5 hanggang 6, sino ang may access magbasa? At siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. O malinaw ng utos ng Diyos ang may karapatan na magkasal, brother, yung simbahan. Ngunit yung, with due respect ha, dahil yung kasalan ng bayan dito sa amin, mga 500 yun ka paris, nagko-comment po ako, may pumalag na mga politiko. Dahil inayahan ko yung lahat ng Katoliko na ni Abel sa naturang kasalan ng bayan sa mayor. Kailangan magpakasal kayo ng pari ulit dahil hindi yun sakramento, hindi yun matuturin natin sakramento of matrimony.
legal lang yun, but immoral sa harap ng Diyos. So, medyo hindi nila lubos na gustuhan ang comment ko. So, yun brother, ang Diyos lang ang may karapatan na sa patungkol sa Sacrament of Matrimony. Opo, at ito po yung salamat po ang kahulingan kong i-share actually, hindi na po ito tanong. Pwedeng kung ano po yung maibibigay ninyo na dapat ko gawin. Kasi po nung elementary po ako or high school, nalulung po ako sa sugal. Tapos, lahat ng gusto kong bilhin, dun ko kinukuha. So, hindi ko namamalayan na natatalo ako at wala akong napapanalunan. Nagdasal ako na manalo pero hindi ako nanalo. Isinisi ko sa parents ko at kay God. Dumating yung point, binaliktad ko yung krus. Tapos hindi ako, pero after nun, nagdadasal pa rin naman ako, humingi ako ng tawad. Pero, yung mga nakalipas na buwan, may mga napapanaginipan na po ako, may mga spirit na namatay, tapos parang iba po ay nakakatakot po yung panaginip ko. So nagdasal ako Our Father, nagising ako. Yung sumunod na mga panaginip ko, devil na po yung nakikipagkilala sa akin. Namamatay yung ilaw, biglang nagigising ako eh. Pag time na ganun, maaring nire-reject ng spirit ko na makasalamuha yung devil since na nabubuhay pa rin sa puso't isipan ko ang Panginoong Diyos hanggang sa nakalipas sa mga ilang buwan or taon sa tinitira namin na bahay na yun, may mga spirit or kakaiba po. Nakikita yung tatay ko, may nakita siyang maitim na paa pero walang katawan eh. Pagtingin lang niya sa baba, tas meron ding spirit na nakita yung pinsan ko na doon sa may kusina. Lumipat kami ng bahay kasi nasunog yung bahay na yun. Dito sa nilipatan namin bahay, may nakita yung asawa ko doon sa mismong workstation ko kasi sa bahay po ako nagtatrabaho. May nakita siyang itim na natakot daw siya eh. Tapos tumagos sa wall. Ngayon, kinuwento niya sa akin madaling araw. Ito na po. Nung lumipas na yung mga panahon na yun, nakaramdam na po ako after ng birthday ko last year, 2022, maaaring nagmamanifest na sa akin yung evil spirit or demon dahil sa mga nagawa kong kasalanan. May naririnig na po ako mga boses na bumubulong at ginamit nila yung way kasi may magagalitin ako eh. Tapos, at the same time, natatakot din ako sa mga nagawa kong mali. So, yung mga naririnig kong bumubulong, hindi lang, alam nila yung ginagawa ko po. Let's say, naging masama ako. Sabi niya, salbahe talaga. Pinag-uusapan nila ako. Tapos, iba-iba yung voice nila. Yung mga voice nila is yung voice ng mga naririnig kong tao na kapitbahay namin. Tapos, siguro nagtagal siya ng 2 months or let's say 2.5 months, ganun, nawala. So, yun yung mga time na nagsugal ulit ako. Pero hininto ko siya. Tapos, nung April, Holy Week, may time, nagsusugal naman po ako pero hindi ako na-addict. Pero alam ko na masama yan. So, dapat ihinto ko na siya habang buhay dahil hindi siya makakabuti sa family ko at makakasama siya. So, ngayon, dinig ko yung mga bumubulong po na yun. Ang ginawa ko na is nagdasal. So, habang nagdadasal ako, ang sabi ng mga bumubulong, hindi kami tatablan yan. Wala kaming Diyos. Tapos, physically, kaya nila akong saktan. May tumutusok, parang hinahawakan yung, let's say, internal organs ko, yung mga muscles ko. Tapos yung sa utak ko, parang kaya nilang hawakan lahat eh. Tapos po, may time, tumingin ako sa baby, nakatingin yung baby sa akin. Bigla siyang natakot nung wala namang dahilan. Tapos, pumutok yung balloon like 4 a.m. Nagigising ako lagi, 3 a.m., 4 a.m. Tapos the following days, weeks, puro nightmare na ako sunod-sunod. May nakikipagtalik sa aking babae. Base sa research ko, succubus daw yun, isa siyang demon. Tapos, ano pa ba? Madami po, hindi ko na po mai-share lahat-lahat. Pero physically, mentally, and spiritually, alam ko pong may mali eh. Kasi hindi naman po ako na naginip actually normal ng mga ganong bagay. Tapos, at nararamdaman ko na kasama ko pa rin sila. Maaring
hindi naman po kasi mapapaalis basta-basta yung evil spirit or demon once na naka-attach na sa isang tao. Tama po ba? Bruta, Ayan. Okay, yun, ang hindi lang siguro sa sabi mo, dahil sa pagsusugal mo, pero hindi lang sa sugal, ang daming opinion sa ating buhay, yung tinatawag na stop, yung sabi ni Brother Rindel, sin, traumatic experiences, occultism, at preternatural offering. Isa yun sa mga maging dahilan na open ang buhay natin sa naturang gawa. So, mas maganda siguro malaki pang brother, diagnose mo yung pamilya mo dahil yung pag-share mo ngayon ay nasa na medyo mataas na level yung experience mo. So, kailangan i-process ang buong pamilya mo. Kung mas maganda siguro, magpunta kayo saan po kayo, brother? Brother, sa may Santa Ana, Manila po. At habol ko lang po, brother. Ewan ko kung Wala bang exorcist dyan? hindi ko po alam, brother. Pero habol ko lang po, Nagmisa po ako nung Sunday. At yung communion po pala, Sandali lang, nagmisa kayo o nag-attend kayo ng misa? ako lang po yung umattend ng misa since isa Mm. po yung sa mga way para mas lalong lumakas yung pananampalataya mo kay God. Pag-attend ko ng mass, nag-communion po ako. And then the following day, kinabukasan, sobrang taas na po nung lagnat ko. Tapos sobrang bigat ng pakiramdam ko. Ewan ko po kung coincidence po yun. Pero hindi ko rin po masasabi since ang mga evil spirit or demon, nakakapag-cause sila physical, mentally, or spiritual. Tama po na sakit. Okay, so mas maganda, brother, ma-process po kayo at ma-diagnose ng husto dahil yun ang mga dahilan ng attack mo o experience mo. Attack na yun dahil contaminated na po kayo. So, yun lang ang payo ko sa iyo, kahit pa anong advice namin dito, pero sa process, kailangan magpunta kayo sa inyong paris priest o kaya mas maganda sa yung exorcist para ma-process po kayo o ma-diagnose po kayo ng husto. Maaari niyo po ba akong isali sa group ninyo or para may makausap po ako? Anong ibig sabihin maaari sa May maire-refer po ba kayo kung sino po yung maaari kong lapitan na pare? Kasi hindi naman po siguro lahat ng pare ay may kaalaman sa pagde-deliverance or exorcist. kung pero brother may ano po tayo, anong protocol yung ecclesiastical jurisdiction kahit pa nandyan kayo sa inyong diocese pero hindi naman pwede si Father Darwin na magpasi sa iyo dahil si kapangyarihan Father Darwin nandito lang sa Diocese of Bohol. Pero magpunta kayo sa Bohol at ang process pa yon dahil kailangan pa kayong dyan sa inyong parish priest. Kailangan pa kayo dyan nga humingi ng permiso na magpunta kayo dyan kay Father Darwin. So hindi yun basta-basta, brother. So mas maganda sa inyong sariling diocese na lang kayo at mayroon kayong exorcist, dyan sa inyong exorcist na lang. Maraming salamat po, brother. Okay. Magandang Opo.